Magandang araw mga kamisteryo. Sa pagdating ng Semana Santa, isa itong panahon ng katahimikan, pagninilay-nilay at pagbabalik loob. Sa gitna ng ating abalang buhay, kahit sandali, humihinto ang mundo para bigyang puwang ang pananampalataya at pag-alala. Kayo, ano ang ginagawa ninyo taon-taon tuwing Semana Santa? Nag-aayuno ba kayo? Dumadalo sa mga prosesyon? O mas pinipili ninyong magkulong sa inyong kwarto, mag-isa at harapin ang sarili sa gitna ng katahimikan ng gabi? Maraming salamat sa patuloy ninyong pakikinig dito sa Misteryo PH. Sa mga matagal nang sumusuporta at lalo na sa mga bago pa lang sa ating munting channel, welcome po sa Misteryo PH. At gaya ng nakasanayan, may nakahalo tayong special na kwento sa bawat episode. Isang kwentong masusing pinili ng inyong lingkod mula sa mga ipinapadalang karanasan ng ating mga listeners o maging na mga silent listener na tahimik lang ngunit patuloy na nakikinig sa ating channel. Maaaring ang kwentong ito ay malayo sa tema ng Semana Santa pero sigurado akong mag-iiwan ito ng kakaibang kilabot, yung tipong mararamdaman mo kahit hindi ikaw ang nakaranas. Kaya bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like, mag-comment at mag-subscribe sa ating munting channel para patuloy nating maihatid ang mga kwento gabi-gabi. Patayin na ang ilaw, humiga at makinig dahil sa gabing ito baka hindi lang dasal ang marinig mo. Simulan na natin ang kwentuhan. Hindi ko alam kung dapat ko po bang ituloy itong sulat na ito. Pero simula nung napulot ko yung imaheng iyon nitong Semana Santa, parang hindi na ako pinapatahimik ng konsyensya ko o kung ano man ang sumusunod sa akin. Magandang araw po sa inyo, Sir Misteryo, at sa lahat ng mga kamisteryo. Recent lang po ako naging listener, mga 2 linggo pa lang siguro. Pero halos lahat ng videos ninyo napakinggan ko na habang nasa biyahe o bago matulog. Sa totoo lang po, Sir Misteryo, dito ko lang naramdaman na hindi pala ako nag-iisa sa mga ganitong karanasan. Kaya siguro, naglakas loob na rin akong magkwento kahit hanggang ngayon nanginginig pa rin ako kapag naaalala ko. Tawagin niyo na lang po akong James, 29 years old, nagtatrabaho bilang delivery rider dito sa San Pablo, Laguna. Hindi ako yung tipo ng tao na naniniwala agad sa mga pamahiin o kung anumang kababalaghan. Praktikal ako, kumbaga. Pero yung nangyari nitong nakaraang Semana Santa, binago nun lahat yung pananaw ko. Holy Wednesday nun, medyo matumal ang deliveries kaya maaga ako nakauwi. Habang pauwi, napadaan ako sa isang liblib na kalsada na shortcut papunta sa amin. Doon sa gilid ng daan, may maliit na abandonadong kapilya, sira-sira na. May mga bahagi na tinutubuan na ng damo at lumang-luma na talaga ang itsura. Hindi ko alam kung bakit pero parang may kung anong humila sa atensyon ko papunta doon. Huminto ako sandali, nagpark ng motor at sumilip sa loob. Madilim, tahimik at parang ang bigat ng hangin. Doon ko nakita yung maliit na imahe ng santo. Mga kasing laki lang ng kamay ko, nakahiga siya sa lumang lamesa, puno ng alikabok at tila matagal nang pinabayaan. Hindi ko kilala kung sinong santo yun pero kakaiba yung itsura niya. Hindi siya yung usual na mukhang mapayapa, parang may lungkot o galit. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko pero kinuha ko siya. Iniisip ko noon, baka sayang lang kung may iwan to doon, baka masira pa. Dinala ko po siya sa bahay, doon nagsimula ang lahat. Unang gabi, wala naman ako napansin. Nilagay ko lang yung imahe sa maliit kong altar kasama ng ibang religious items namin. Normal lang ang lahat pero nung sumunod na gabi, doon na nagsimula yung mga panaginip. Napanaginipan ko na nasa loob ako ng kapilya pero hindi na siya sirang-sira. Buo siya, maliwanag at puno ng kandila pero walang tao. Sa gitna nandoon yung imahe pero mas malaki na siya. Halos kasing laki ng tao. Nakatingin lang siya sa akin, hindi gumagalaw. Tapos biglang nagdilim lahat. Pagkagising ko, pawis na pawis ako. Akala ko nung una, Sir Misteryo, bangungot lang po. Pero gabi-gabi na siyang naulit. Habang tumatagal, mas tumalala yung panaginip. Hindi na lang siya basta nakatingin. Parang sinusundan niya ako sa panaginip ko. Minsan, nasa likod ko siya. Minsan, sa gilid ng paningin ko. At kahit anong gawin ko, hindi ako makaalis sa lugar. Hanggang sa isang gabi, iba na po talaga. Sa panaginip ko, hawak ko na yung imahe. Mabigat siya. Sobrang bigat. Tapos may nararamdaman akong malamig na hangin sa batok ko. Di ako makagalaw.
parang may nakatingin sa likod ko pero hindi ko kayang lingunin. Pagkagising ko, hawak ko yung imahe sa dibdib ko. Hindi ko maalala kung paano ko siya nakuha mula sa altar namin. Doon na ako nagsimulang kabahan. Hindi lang panaginip ang nangyayari. Pati sa totoong buhay, may mga kakaibang bagay na rin ako napapansin. Madalas akong makakita ng anino sa gilid ng mata ko. Minsan, may maririnig akong kaluskos kahit mag-isa lang ako sa bahay. Yung motor ko na never naman nagka-problema, biglang nasisira ng walang dahilan. Pero ang pinakamatindi, yung pakiramdam na parang may kasama ako palagi. Hindi siya yung simpleng paranoia lang. Iba parang may presensya talaga. Good Friday nun, nung mangyari yung hindi ko makakalimutan. Mag-isa lang ako sa bahay, tahimik ang buong paligid. Halos walang tao sa kalsada. Nagpasya akong maglinis ng altar, baka sakaling mawala yung kaba ko. Paglapit ko sa imahe, parang mas madilim yung paligid kahit tirik ang araw sa labas. Hinawakan ko po siya at doon ko naramdaman sobrang lamig, hindi normal na lamig. Parang yelo, biglang parang may bumigat sa hangin. Hindi ako makahinga ng maayos. Tapos sa gilid ng paningin ko, may nakita akong gumalaw. Pagtingin ko, wala naman. Pero pagbalik ko ng tingin sa imahe, parang iba na yung mukha niya. Hindi ko may paliwanag pero hindi na siya yung dati kong nakita. Mas matalim yung itsura. Parang galit na galit. At doon ko naramdaman na may mali talaga. Bigla akong nakarinig ng mahinang tunog. Parang ungol o dasal na hindi ko maintindihan. Hindi ko alam kung saan galing. Wala namang ibang tao sa bahay. Gusto ko nang bitawan yung imahe pero parang hindi ko magawa. Parang may humahawak sa kamay ko. Tapos biglang nagdilim ang paningin ko. Hindi ako nawalan ng malay pero parang hindi ko kontrolado yung katawan ko. Nakikita ko yung paligid pero hindi ako makagalaw. At doon ko siya nakita. Sa harap ko mismo, nakatayo yung imahe pero hindi na siya maliit. Tao na siya at hindi siya santo. Yung mukha niya parang pinaghalo ang lungkot at galit pero mas nangingibabaw yung galit. Yung mga mata niya nakatingin ng diretso sa akin. Parang sinusuri ako. Hindi siya gumagalaw pero ramdam ko napapalapit siya. Hindi ko alam kung gaano katagal yun pero pakiramdam ko oras na ang lumipas. Hanggang sa biglang bumalik ang kontrol ko sa katawan ko. Napatakbo ako palabas ng bahay. Halos hindi ko na dinala yung tsinelas ko. Hindi ko na nilingon kung ano man yung naiwan sa loob. Kinagabihan, nakitulog ako sa bahay ng kaibigan ko. Hindi ko muna binalikan yung bahay ko. Kinabukasan, bumalik ako para kunin yung mga gamit ko. Ang plano ko, ipapadala ko na yung imahe kung saan ko man pwedeng dalhin. Siguro, sa simbahan. Pagpasok ko sa bahay, tahimik ulit. Parang walang nangyari. Pero yung imahe, wala na siya sa altar. Nakita ko siya sa sahig malapit sa pintuan. Parang hinihintay ako. Hindi ko na siya hinawakan. Kumuha ako ng tela, binalot ko siya at agad kong dinala sa pinakamalapit na simbahan. Iniwan ko siya doon nang hindi na lumilingon. Akala ko tapos na pero hanggang ngayon hindi pa rin ako pinapatahimik. Yung mga panaginip nandyan pa rin. Hindi na kasing dalas ng dati pero bumabalik pa rin paminsan-minsan. At sa bawat panaginip mas lumilinaw yung itsura nung nilalang at mas nagiging sigurado ako na hindi siya santo. Minsan kahit gising ako nararamdaman ko pa rin yung presensya. Lalo na kapag tahimik ang paligid, parang may nakamasid pa rin. Hindi ko alam kung may nadala ba akong pauwi nung araw na yon o kung naiwan ko ba talaga siya. Ang alam ko lang may mali sa imaheng yon at pakiramdam ko hindi pa tapos ang lahat. Salamat po sa oras ninyo, kamisteryo. Sana makarating ito sa inyo at kahit papano ay makatulong din sa iba na mag-ingat sa mga bagay na hindi natin lubos na nauunawaan. Magandang araw po sa inyo, Sir Misteryo, lalong-lalo na po sa mga nakikinig sa channel nyo. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan to nang hindi nanginginig ang kamay ko habang nagtatype pero susubukan ko. Kasi hanggang ngayon, pakiramdam ko may nakamasid pa rin sa amin at baka ito na lang ang paraan ko para mailabas ko to. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Renz, 27 anyos. Nakatira po ako dito sa Quezon Province. Isa po akong jeepney driver. Pinapasada ko po yung jeep na nanggaling pa sa lolo ko. Naging listener ako ng channel nyo mga last year lang.
Nung time na halos wala pa sigurong 100 yung subscribers nyo. Nahanap ko lang kayo habang naghahanap ako ng mapapakinggan habang bumabiyahe sa gabi. Simula noon, halos lahat ng kwento pinakikinggan ko na. Pero hindi ko akalain na darating yung araw na magkakaroon din ako ng sarili kong kwento na sana hindi ko na lang naranasan. Matagal ko na pong gustong ikwento pero ngayon lang ako nagkalakas ng loob kasi akala ko tapos na pero hindi pa pala. Yung tatay ko po kasi kilala sa lugar namin bilang isang albularyo. Bata pa lang ako, nakikita ko na kung paano siya gumamot. May mga dahon, may bulong, may kung anong langis na pinapahid. Normal na yun sa amin. Maraming gumagaling kaya naging respetado siya sa barangay namin. Pero nung tumanda ako, napansin ko may nagbago. Hindi na lang siya basta naggagamot. May mga gabi na hindi siya natutulog. Lumalabas siya ng bahay, minsan sa likod, minsan sa may puno ng balete malapit sa amin. Doon siya parang may kinakausap. Hindi ko marinig ng buo pero may mga bulong siya na hindi ko maintindihan. Parang hindi na normal na dasal. Minsan nakita ko siya na nakatingala sa langit. Tapos parang nakikipagtalo. Pero wala naman po siyang kausap. Doon na ako kinabahan lalo na nung papalapit na yung Semana Santa nung isang taon. Alam mo yung pakiramdam na dapat banal yung panahon, tahimik, solemn, pero sa bahay namin, kabaliktaran. Lalong naging kakaiba yung tatay ko. Hindi na siya halos pumapasok sa loob ng bahay. Palagi siyang nasa labas. Minsan, walang tulog. Minsan, hindi kumakain. Tapos isang araw, nagulat na lang kami. Luwabas siya ng kwarto, nakasuot ng puting tela, parang damit ni Jesus. May dala pa siyang kahoy na parang krus. Tapos ang itsura niya, hindi ko may paliwanag. Hindi na siya mukhang tatay ko. Yung mata niya, parang iba kung makatingin. Nung araw na yun, lumabas siya ng bahay at naglakad sa kalsada. Marami pong nakakita. May ibang natawa, may ibang natakot. Pero siya, seryoso. Parang may misyon. At doon nagsimula yung mas nakakatakot. Hindi na siya tumigil. Araw-araw ng Semana Santa, ganoon siya. Minsan sumisigaw siya sa gitna ng kalsada. Minsan tumatahimik lang pero nakatingin sa mga tao. May mga pagkakataon pa na may pinuntahan siyang bahay at pinagsasabihan yung may sakit na parang siya yung gumawa sa kanila. May mga salitang lumalabas sa bibig niya na hindi ko pa naririnig dati. Hindi siya ganun magsalita. Parang may ibang bumubulong sa kanya. Sa gabi, mas malala. Isang gabi, hindi na ako nakatiis. Sinundan ko siya. Doon siya pumunta sa puno ng balete. Tahimik yung paligid, pero ramdam mo yung bigat ng hangin. Parang ang hirap huminga. Nakatayo siya doon, nakatalikod sa akin. Tapos narinig ko, may kausap siya. Hindi ko nakikita kung sino, pero malinaw na may kausap siya. Dalawa ang tono ng boses na naririnig ko. Yung isa, yung tatay ko. Yung isa, hindi ko may paliwanag. Parang garalgal, parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Napatigil ako. Gusto kong lumapit, pero parang may pumigil sa akin. Parang may nagsasabi sa loob ko na wag ko yun gagawin. Biglang tumawa ang tatay ko. Hindi ko pa siya narinig nang tumawa ng ganun. Yung tawa na parang hindi sa tao. Doon na ako tumakbo pa uwi. Kinabukasan, kinausap ko yung nanay ko. Doon na namin napagdesisyonan na hindi na normal yung nangyayari. Hindi na ito basta pagod o stress. May mali na po talaga, Sir Misteryo. Pero ayaw ng tatay ko na magpatingin sa pari. Galit siya tuwing babanggitin namin. May isang beses pa na bigla siyang nagwala sa loob ng bahay namin. Binato niya yung mga gamit tapos sumigaw siya ng mga salitang hindi namin maintindihan. Parang may ibang kumukontrol sa kanya. Hanggang sa dumating yung Biyernes Santo. Doon nangyari yung hindi ko makakalimutan. Gabi na nun, mga bandang 2:00. Nagising ako kasi may narinig akong kalabog mula sa labas. Lumabas ako ng kwarto. Tapos nakita ko yung pintuan naming bukas. Wala na yung tatay ko. Lumabas ako. Doon ko siya nakita sa may kalsada. Nakaluhod siya. Hawak yung kahoy na krus. Pero hindi yun yung nakakatakot. Yung anino niya hindi tugma. Yung katawan niya nakaluhod pero yung anino nakatayo at gumagalaw. Parang may sariling buhay. Hindi ko na kinaya. Tinawag ko yung kapitbahay namin tapos tulong-tulong naming dinala yung tatay ko pa uwi. Kinabukasan kahit ayaw niya pinapunta na namin yung pare sa barangay namin.
Doon na nagsimula yung pinaka-intense na part. Habang nandun kami, tahimik siya nung una. Nakaupo lang. Pero nung nagsimula ng magdasal yung pare, biglang nagbago. Nanginginig siya. Tapos yung boses niya, hindi na sa kanya. Sumigaw siya pero hindi ko na uulitin kung ano yung sinabi niya. Basta malinaw na hindi siya yung nagsasalita. Parang may ibang nilalang sa loob niya. Yung itsura niya parang nasasaktan pero hindi niya pinapakita. Yung mata niya minsan nakapikit, minsan biglang dumidilat na parang galit na galit. Tapos may isang moment, tumingin siya sa akin, diretso sa mata ko at ngumiti ng napakalaki. Pero hindi yun yung ngiti ng tatay ko. Doon ako pinanghinaan pero tinuloy ng pare yung ginagawa niya. Ilang oras din yun, pawis na kaming lahat. Yung tatay ko parang nauubusan na ng lakas. Hanggang sa bigla siyang bumaksak. Tahimik, sobrang tahimik. Akala ko tapos na. Umuwi na yung pare na nagpunta sa bahay namin. Ilang araw namang hindi nagsasalita ang tatay ko. Parang bumalik na ang lahat sa normal. Pero may kulang, hindi na siya yung dati. At ang pinakakinagulat namin, tumigil na siya sa paggagamot. Hindi na siya bumalik sa pagiging albularyo. Sinunog niya pa yung mga ibang gamit niya. Akala namin okay na. Akala namin natapos na. Pero mali pala kami. Kasi hanggang ngayon, may mga gabing nagigising ako bigla at naririnig ko ulit yung bulong. Hindi galing sa labas, kundi sa loob ng bahay namin. At minsan, galing sa kwarto mismo ng tatay ko. Hindi na siya lumalabas. Tahimik na lang siya palagi. Pero may pagkakataon na dumadaan ako sa tapat ng kwarto niya. At pakiramdam ko, meron pa rin siyang kinakausap. Maraming salamat po sa oras ninyo, Sir Misterio. At ganoon na rin po sa lahat ng mga nakikinig. Sana po may tampok po ninyo ito sa inyong channel. Maraming salamat po. Hindi ko alam kung kasalanan ba namin to o may mas malalim na dahilan kung bakit nangyari ang lahat. Pero simula nung gabing yun, hindi na ako makatingin sa kahit anong sinakulo ng hindi kinikilabutan. Magandang araw po sa inyo, Kamisteryo. At sa lahat ng nakikinig, itago nyo na lang po ako sa pangalang Lori, 25 anyos, taga Pampanga. Nagtatrabaho bilang cashier sa isang maliit na grocery store dito sa amin. Mga 2 buwan na po siguro ako nakikinig sa channel nyo. Nahanap ko lang yung channel nyo habang naglilinis ako ng bahay at naka-autoplay yung YouTube ko. Nakaka-relate kasi ako sa mga kwento, lalo na yung mga kababalaghan na totoo talagang nangyayari. Hindi ko talaga balak mag-share, pero habang papalapit na naman yung Semana Santa, parang bumabalik lahat ng alaala at pakiramdam ko hindi pa rin talaga tapos. Yung kwento ko tungkol sa tito ko. Siya yung tipong kilala sa barangay namin. Hindi dahil mabait siya, kundi dahil magulo. May bisyo, madalas lasing, minsan may nakakaaway pa. May mga balita rin na may mga bagay siyang ginagawa na hindi maganda, tulad ng panlalamang sa kapwa at kung ano-anong kalokohan. Pero tuwing Semana Santa, nag-iiba siya. Parang may switch na biglang napipindot. Siya kasi yung gumaganap bilang Jesus sa sinakulo namin taon-taon. At tuwing ganung panahon, bigla siyang nagiging tahimik. Mabait, parang ibang tao. Hindi umiinom, hindi nakikipag-away. Lahat kami sanay na sa ganun. Parang may role lang siya na ginagampanan. Pero last year, may nangyari na hindi namin inaasahan. Nagsimula lang sa normal, preparations para sa sinakulo, ensayo, paggawa ng props. Kasama ako noon sa mga tumutulong sa backstage. Yung tito ko, gaya ng dati, siya ulit ang napiling gumanap bilang Jesus. Pero habang tumatagal yung ensayo, may napapansin na ako. May mga pagkakataon na nawawala siya sa focus. Minsan, nakatitig lang siya sa malayo, parang may iniisip. May isang beses pa na nakita ko siya sa likod ng stage. Nakaupo mag-isa. Akala ko, nagpapahinga lang. Pero nung lumapit ako, napansin ko na parang may kinakausap siya. Hindi ko marinig ng malinaw pero gumagalaw yung bibig niya. Tapos bigla siyang tumigil nung napansin niya ako. Ngumiti siya pero hindi normal, parang pilit. Simula noon, hindi na napanatag yung nararamdaman ko. Habang papalapit yung mismong araw ng sinakulo, mas lalong nagiging kakaiba yung pakiramdam ko sa kanya.
Hindi ko may paliwanag, pero parang hindi na siya yung kilala ko. Dumating yung Biyernes Santo. Maraming tao ang nanonood. Mainit pero ramdam mo yung bigat ng atmosphere. Tahimik ang lahat habang nagsisimula yung palabas. Maayos naman sa umpisa pero nung bandang kalagitnaan na, doon na nagbago yung eksena kung saan pinapasan niya yung krus. Habang naglalakad siya, napansin ko na parang hirap na siya. Hindi lang dahil sa bigat, kundi parang may ibang dahilan. Yung mukha niya parang nasasaktan na hindi mo maintindihan. Akala namin parte lang ng acting, pero may kakaiba. Yung mga mata niya hindi na nakatingin sa audience, nakatingin na siya sa itaas. Parang may sinusundan. May isang moment na parang napatigil siya. Tumayo lang siya, hindi gumagalaw. Yung mga kasama niya sa eksena hindi alam kung anong gagawin. Tapos bigla siyang bumaksak. Akala ng lahat parte ng palabas, pero hindi na siya gumalaw ulit. Biglang nagkaguluhan lahat. Dinala siya agad sa gilid. Yung iba natakot na, yung iba nagdarasal. Pero ako, hindi ako makaalis sa pwesto ko. Kasi bago siya tuluyang mawalan ng malay, may nakita ko. Yung anino niya, hindi siya match sa galaw niya. Hindi siya nagmamatch sa galaw ng tito ko. Habang nakahiga siya, yung anino niya parang nakatayo at nakatingin sa amin. Hindi ko may paliwanag kung paano ko nakita yon, pero malinaw sa akin hanggang ngayon. Dinala agad siya sa pinakamalapit na ospital. Hindi na po siya umabot. Sinabi ng doktor, cardiac arrest daw. Pero para sa amin na nandoon, parang may kulang sa paliwanag. Hindi namin agad na pag-usapan yung mga kakaibang nangyari. Hanggang sa gabi ng lamay, doon nagsimula yung mas mabigat. Yung kabaong niya nasa sala. Maraming tao ang dumadalaw. Tahimik, may nagdadasal. Normal na lamay lang po, Sir Misteryo. Pero nung bandang madaling araw, kukonti na lang kami. Ako, yung nanay ko, at ilang pang mga kamag-anak. Biglang may narinig akong tunog. Parang kahoy na kumakalabog. Sa una, akala ko hangin lang. Pero paulit-ulit. Nanggagaling sa direksyon ng kabaong. Hindi ako agad lumapit, pero yung pinsan ko lumapit para silipin. At doon siya napatras, namumutla, hindi siya makapagsalita agad. Tapos nung sinabi niya kung ano ang nakita niya, doon na ako lubusang kinilabutan. Bahagyang nakabukas yung kabaong at yung kamay ng tito ko wala na sa pwesto, parang gumalaw. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko noon, pero lumapit ako at doon ko nakita yung mukha niya. Hindi na mukhang patay. Parang may ekspresyon, hindi galit, hindi rin payapa. Parang may gusto siyang sabihin pero hindi niya magawa. Tapos may narinig ako, mahina. Hindi ko alam kung galing sa kanya o sa isip ko lang. Pero parang may bumulong. Hindi ko maintindihan yung salita. Pero ramdam na ramdam ko yung sobrang bigat ng mga boses nito. At sana hindi ko na narinig yun nung madaling araw na yun. Bigla na lang nagsara ulit yung kabaong. Walang humawak, walang lumapit. Pero nagsara siya. Doon na kami tuluyang natakot. Kinabukasan, minadali na yung libing. Simula noon, hindi na namin pinag-usapan ng buo yung nangyari. Parang may unspoken agreement, nakalimutan na lang. Pero hindi ako mapakali. Kasi ilang araw pagkatapos ng libing, napanaginipan ko siya. Nasa stage siya. Naka-costume pa rin bilang Jesus. Pero madilim ang paligid. Walang audience, walang ibang tao. Ako lang at siya. Nakatayo sa gitna, nakatingin sa akin ng diretso. Tapos unti-unti siyang ngumiti. Hindi yung mabait na ngiti. Yung parang may alam siya na hindi ko alam. At sa likod niya, may anino. Mas malaki. Hindi tao ang hugis at doon ako nagising. Simula nun, hindi na ako mapalagay tuwing gabi. Minsan may naririnig akong parang kahoy na kumakalabog. Minsan parang may bulong sa mga tenga ko. At ang pinaka nakakakilabot tuwing nakakita ako ng krus, lalo na yung ginamit sa sinakulo, pakiramdam ko may nakatingin sa akin sa paligid. Hindi ko alam kung ano talaga yung nangyari sa tito ko. Kung yun ba ay karma, parusa, o may ibang bagay na nakailam. Pero isang bagay ang sigurado sa akin ngayon. Hindi dapat ginagawang biro ang mga banal na bagay. Dahil may mga bagay na hindi natin nakikita na pwedeng magdulot
sa atin ng kapahamakan. Salamat po sa pakikinig, Sir Misteryo. At sana ay mapili ninyo ang kwento ko. At kahit papaano, Sir Misteryo, ay gumaan na yung pakiramdam ko na matagal ko nang kinikimkim. Hindi na bago sa amin ang may mamatay o may masira tuwing Semana Santa. Pero ang pinakakinakatakot namin, yung mga pagkakataong parang may gustong pumigil sa amin na ituloy ang pabasa at hindi na namin maitatanggi kung sino ang may gawa. Magandang araw po, Kamisteryo, at sa lahat ng nakikinig. Ako si Dennis, 33 anyos, tubong Bicol po ako, pero ngayon nagtatrabaho bilang construction foreman dito sa Cavite. Naging listener ako ng channel ninyo. Mga 2 linggo pa lang ang nakakalipas. Nakita ko lang habang nagbabrowse ako sa YouTube at nakikinig sa Pinoy Creepypasta. Tapos sinubukan kong pakinggan habang nagpapahinga sa site itong Misteryo PH. Hindi ko in-expect na may mga kwento pala na halos katulad ng naranasan namin. Kaya siguro ngayon, naisip kong isulat na rin ito. Matagal ko nang kinikimkim pero habang papalapit na naman ng Semana Santa, parang bumibigat na naman yung pakiramdam ko. Parang may bumabalik. Sa amin kasi sa probinsya, tradisyon na yung pabasa. Taon-taon, walang palya. Sa bahay namin ginagawa. Simula pa nung bata pa lang ako. Yung lolo ko pa ang nagsimula tapos ipinasa na lang sa tatay ko hanggang sa amin. Normal lang naman nung una, tahimik, solemn, may mga kapitbahay na nakikibasa. May pagkain, may ilaw sa labas. Parang isang simpleng pagtitipon lang na may padasal. Pero may isang taon, nagbago ang lahat. Hindi ko na matandaan eksakto kung anong edad ako noon. Pero teenager pa lang ako. Yun yung unang beses na may nangyari habang pabasa. Habang nagbabasa yung kapitbahay namin, biglang namatay yung ilaw. Akala naming lahat nag-brown out lang. Pero yung ibang bahay sa gilid may ilaw pa rin. Sa amin lang yung nawala. Tapos may narinig kaming kaluskos sa bubong. Parang may gumagapang. Hindi namin pinansin nung una. Inisip namin na baka pusa lang. Pero nang tumagal, hindi na normal yung tunog. Parang mabigat. Parang may hinahatak. Natigil yung pabasa. Pero pinilit ng tatay ko na ituloy. Doon nagsimula yung pakiramdam na parang may pumipigil sa pabasa namin. Simula nung taon yun, taon-taon may nangyayari. Iba-iba. May isang taon bago pa magsimula yung pabasa, nagkasunog sa kusina namin. Hindi naman malaki, pero sapat na para mantala kami. Pero kahit ganun, itinuloy pa rin namin. May isa namang taon, nagkasakit yung 2 magbabasa. Biglang nilagnat ng sabay na parang hindi normal. May pagkakataon din na habang nagbabasa, may maririnig na parang may bumubulong sa gilid. Hindi malinaw pero hindi rin hangin. Unti-unti naming napansin parang may pattern. Tuwing magsisimula na yung pabasa, may mangyayari. Parang may pumipigil. Nung una, inisip pa namin na baka coincidence lang. Pero habang tumatagal, hindi na namin maitanggi. Hanggang sa dumating yung taon na hindi ko makakalimutan. Last year lang, ako na yung isa sa mga tumutulong mag-organize. Ako yung nag-aasikaso ng ilaw, ng tent, ng upuan. Lahat maayos. Mas prepared kami kasi alam na namin na may pwedeng mangyari. Pero kahit gaano kami ka-ready, may nangyari pa rin. Unang gabi ng pabasa, okay pa. Tahimik, tuloy-tuloy. Pero bandang madaling araw, may narinig na naman kaming kaluskos. Hindi sa bubong, sa ilalim ng sahig. Yung bahay namin kasi, kahoy pa yung flooring sa ibang parte. At doon nanggagaling yung tunog. Parang may kumakatok mula sa ilalim. Hindi malakas, pero malinaw. Natigil yung nagbabasa. Nagkatinginan kaming lahat. Walang gustong magsalita, pero alam naming lahat na totoong narinig namin yun. Pinilit naming baliwalain, pero habang tumatagal, lumalakas yung tunog. Parang may gustong lumabas. At doon ko unang naramdaman yung kakaiba. Parang lumalamig yung hangin. Hindi yung normal na lamig. Yung parang may presensya. Tumingin ako sa paligid. Lahat
Tahimik, pero may isang matandang babae na nakaupo sa gilid. Hindi siya nagbabasa. Nakatitig lang siya sa sahig at doon ko napansin yung anino niya. Sobrang laki nito at hindi tugma sa size ng matandang babae. Hindi ko agad pinansin pero habang nakatingin ako parang unti-unti itong humahaba, parang gumagapang. Papunta sa gitna kung saan ginagawa yung pabasa. Doon na ako kinabahan. Sinabi ko sa tatay ko pero hindi niya agad nakita. Pero ramdam na rin niya yung bigat. Bigla na lang tumigil yung bumabasa. Hindi dahil nagkamali, kundi dahil nawalan ng boses. Literal. Parang hindi makapagsalita. Doon na nagkagulo ang lahat. May mga nagdasal, may mga umiyak. Pero yung pinaka nakakatakot, yung tunog sa ilalim ng sahig. Biglang tumigil at napalitan ng ibang tunog. Parang may humihinga, malalim, mabigat at parang nasa ilalim namin lahat. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas pero tinulungan ko yung tatay ko na ipagpatuloy yung pabasa. Kahit hirap na yung iba, pinilit namin at doon nangyari yung pinakamatindi na hindi ko makakalimutan. Habang nagbabasa kami, biglang may narinig kaming kalabog, malakas. Parang may sumuntok sa sahig mula sa ilalim at may bahagi ng kahoy na umangat. Hindi tuluyang nasira yung kahoy pero sapat na para makita namin yung dilim sa ilalim. At sa loob ng dilim na yon may gumagalaw. Hindi ko may paliwanag kung ano. Hindi siya hayop, hindi rin tao. Pero may hugis at parang pilit na umaakyat. May mga kuko na kumakaskas sa kahoy. Doon na kami halos tumakbo. Pero yung tatay ko, hindi siya umalis. Tinuloy niya yung pagbasa kahit nanginginig siya. Kahit halos wala ng boses at unti-unti umina yung tunog. Nawala yung galaw. Bumalik ang lahat sa normal. Pero hindi na kami pareho pagkatapos nun. Natapos namin yung pabasa kahit may nangyari. Kahit may nasira. Kahit may natakot. Simula noon, sigurado na kami. Hindi lang basta malas o aksidente yung nangyayari taon-taon. May pumipigil at alam namin kung ano. Hindi man namin nakikita ng buo. Pero talagang ramdam na ramdam namin. At kahit ganon, hindi kami tumitigil. Taon-taon, ginagawa pa rin namin. Kahit may takot, kahit may panganib. Pero ang pinaka nakakabahala, simula nung nangyari yon last year. Minsan, kahit hindi Semana Santa, may naririnig pa rin ako. Yung katok, yung paghinga, at minsan sa ilalim ng kama ko. Hindi ko alam kung hanggang saan naabot to. Kung hanggang kailan namin kayang labanan. Pero isang bagay ang sigurado ako, hindi pa tapos yung gusto niyang gawin. Salamat po sa oras niyo, Kamisteryo. Sana po ay makarating sa inyo itong kwento ko. At sana kahit papaano may makapagpaliwanag sa kung ano ba talaga ang kasama namin tuwing Semana Santa. Magandang araw po sa inyo, Kamisteryo. At lalong-lalo na po sa inyo, Sir Misteryo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Romdel. 26 anyos, nagtatrabaho bilang online seller dito sa Batangas. Naging listener ako ng channel nyo nitong mga last month lang. Aksidente ko lang nakita habang naghahanap ako ng mapapakinggan habang nagpapak ng orders. Simula noon, halos gabi-gabi na ako nakikinig sa inyo, Sir Misteryo. Hindi ko lang inakala na yung mga kwento na akala ko katang isip lang, nangyayari pala sa totoong buhay. Matagal ko na tong gustong ikwento. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas na loob kasi kahit ilang buwan na ang lumipas, parang hindi pa rin natatapos. May pinsan ako, itago na lang po natin sa pangalang Marco. Magkasing edad lang kami halos. Lumaki kaming parang magkapatid na. Mahilig siya sa motor, yun ang buhay niya. Kahit saan pupunta, dala niya yung motor niya. Minsan nga, sinasabihan na siya ng mga magulang niya na maghinay-hinay. Pero matigas ang ulo ng pinsan ko. Normal lang ang lahat. Hanggang sa isang gabi, bandang alas 11, nakatanggap kami ng tawag. Na-aksidente raw si Marco. Motor accident. Hindi na siya umabot sa ospital. Sabi nila, mabilis daw ang takbo. Nawalan ng kontrol at sumalpok sa poste. Yun lang ang kwento na sinabi sa amin. Masakit pero tinanggap namin. Ganun talaga. Pero may isang bagay na naiwan. Yung cellphone niya.
Napunta sa akin yon dahil ako yung pinakamalapit sa kanya. Ako yung pinagkatiwalaan ng tita ko para mag-check kung may mga importanteng contacts o messages. Noong una, normal lang. Tinignan ko yung gallery, mga messages, kung may kailangan i-contact. Wala namang kakaiba. Tipikal lang naman ang laman ng phone niya. Hanggang sa isang gabi, nasa kwarto ako. Hawak yung phone niya. Biglang nag-ring. Unknown number. Akala ko may kakilala siya na hindi nakasave. Sinagot ko. Walang sumagot. Tahimik, pero hindi normal yung katahimikan. May tunog, parang static, mahina lang. Akala ko, mahina lang yung sagap ng signal sa kinalalagyan ko. Binaba ko. Hindi ko na pinansin. Pero kinabukasan, nangyari ulit. Same number, halos pareho ng oras salos. Sinagot ko ulit, wala pa rin nagsasalita. Pero mas malinaw yung tunog. Parang may hangin. Parang may malayong ingay. Hindi ko may paliwanag. Doon ako kinabahan. Pero pinilit kong wag na lang isipin. Hanggang sa naging routine na siya. Araw-araw, parehong oras, parehong number. At bawat sagot ko, walang nagsasalita. Pero unti-unting nagbabago yung naririnig ko. Yung parang may dumadaan na sasakyan. Minsan, parang may kumakalansing na metal. Minsan, parang may humihinga. Doon na ako natakot. Sinubukan kong i-block yung number. Pero kahit naka-block, nagtataka ako bakit natatanggap pa rin ng tawag mula sa number na yon. Lumalabas pa rin sa screen. Hindi normal yun. Doon ko na sinabi sa nanay ko. Pero sabi niya, baka glitch lang o nampaprank. Pinilit kong paniwalaan. Pero isang gabi, nagbago ang lahat. Nasa kwarto ako, tahimik, biglang nagring ulit. Parehong number, tapos sinagot ko. Sa unang pagkakataon, may narinig akong malinaw. Hindi nagsalita, pero parang tunog ng gulong na dumudulas. Kasunod nun, malakas na galabog at pagkatapos, katahimikan. Doon na ako napahawak sa dibdib ko. Kasi yung tunog, parang eksena ng aksidente. Hindi ko alam kung bakit yun ang naririnig ko, pero ramdam ko, parang inuulit, parang ipinapakita. Simula noon, hindi na ako makatulog na maayos kasi bawat tawag parang may dinadagdag, parang may binobuo. Hanggang sa dumating yung pinaka nakakatakot. Isang gabi, hindi ko na sinagot agad. Pinabayaan ko lang mag-ring pero hindi siya tumigil. Hindi katulad ng dati, tuloy-tuloy, halos 1 minuto. 2, 3. Hindi normal kaya napilitan akong sagutin. At doon, may narinig ako. Mahina, garalgal. Parang may gustong magsalita pero hindi niya kaya. Hindi ko maintindihan yung sinasabi. Pero may isang bagay ako napansin. Parang may isa pang tunog sa likod. Hindi lang siya. May isa pa. Mas mabigat, mas malalim. Parang may kasama siya. Doon ako natakot ng gusto. Bigla akong binaba pero kahit binaba ko, patuloy pa rin yung tunog. Hindi na galing sa phone, kundi sa paligid ko. Parang nasa kwarto na. Doon na ako tumakbo palabas. Hindi ko na kinaya. Kinabukasan, dinala ko yung phone sa tito ko. Sinabi ko lahat. Doon niya sinabi yung hindi sinasabi sa amin noon. Hindi daw basta aksidente yung nangyari. May isa pang sasakyan. Hindi nakita agad. Parang tinakbuhan. At yung posisyon ng katawan ni Marco, parang hindi lang basta bumangga. Parang may ibang nangyari bago yun. Doon ko napagtanto. Hindi lang basta tawag yung natatanggap ko. Parang may gustong ipaalam. Parang may gustong ipakita kung ano talaga yung tunay na nangyari. Pero ang pinaka nakakakilabot, simula nang malaman namin yun, mas lalong naging malinaw yung mga tunog. Mas ramdam ko na may hindi tama. At minsan kapag sinasagot ko, hindi na lang aksidente yung naririnig ko. May kasama na. Yung pangalawang presensya, mas malapit, mas malinaw at parang hindi siya si Marco. Hanggang ngayon, nasa akin pa rin yung phone. Hindi ko maitapon, hindi ko rin magawang iyo. Kasi kahit patayin ko, may pagkakataon na nag-on siya mag-isa at meron pa rin tumatawag. Hindi ko alam kung sino yung kasama niya sa kabilang linya, kung ano yung gusto nilang iparating. Pero isang bagay lang ang sigurado ako, hindi pa tapos yung nangyari kay Marco.
pakiramdam ko hindi lang siya ang nasa kabilang dulo ng tawag. Salamat po sa inyo, Sir Misterio. Lalo-lalo na rin po sa mga masusugid na nakikinig sa channel nyo. Sana po ay mapakinggan ko po ang sarili ko pong kwento. Kasi hanggang ngayon, hindi ko pa rin po alam kung dapat ko pa bang sagutin yung mga susunod na tawag. Magandang araw po, Sir Misterio. Lalong-lalo na po sa lahat ng mga nakikinig sa channel nyo. Tawagin nyo na lang po akong Keeper. 31 anyos, isang tricycle driver dito sa Nueva Ecija. Naging listener ako ng channel nyo siguro mga 3 weeks ago. Nakita ko lang sa YouTube yung clips nyo. Tapos sinanap ko agad yung full story. Simula noon, lagi ko na kayong pinapakinggan habang naghihintay ng pasahero. Hindi ko akalaing may maibabahagi akong ganito. Matagal ko nang gustong ikwento to, pero parang may pumipigil sa akin. Siguro, takot. O baka dahil hanggang ngayon, hindi pa rin ako makamove on sa nangyari. Yung kwento ko, nangyari last year, Biyernes Santo. Sa amin kasi, seryoso ang Semana Santa. Tahimik ang buong barangay. Walang malalakas na tugtog at halos lahat sumusunod sa mga tradisyon. Isa na doon yung bawal kumain ng karne sa Biyernes Santo. Sabi ng matatanda, hindi lang dahil sa respeto, kundi dahil daw sa araw na yon ang laman ng karne ay patay at mas madaling kapitan na kung anong hindi nakikita. Hindi ko yung pinaniwalaan dati, para sa akin, pamahiin lang. Kaya nung araw na yon, hindi ako sumunod. May kaibigan kasi ako na nagyaya mag-inuman sa kabilang barangay. Tahimik daw dun sa lugar nila. Walang iistorbo sa pag-iinom namin. May dala pa silang inihaw na baboy. Hindi na ako nag-isip, sumama na po ako agad sa kanya. Bandang hapon kami nag-start. Tahimik nga yung lugar. Medyo malayo sa kabahayan. May maliliit na kubo. Tapos may ilaw lang na bumbilya. Habang kumakain kami, napansin ko na parang iba yung pakiramdam. Hindi ko agad may paliwanag. Parang mabigat yung hangin. Parang napakatahimik masyado ng lugar nila. Walang kuliglig, walang aso, walang kahit anong ingay. Pero hindi ko pinansin. Tuloy lang kami sa kain at sa inuman. Hanggang sa may isang pangyayari na napansin ko. Yung karne na hawak ko parang hindi na mainit. Kahit bagong luto lang ito. At parang may kakaibang amoy. Hindi bulok pero hindi normal. Doon na ako medyo kinabahan. Pero pinilit ko pa rin kumain. Hanggang sa biglang may narinig kaming tunog. Parang may naglalakad sa damuhan. Hindi malakas pero malinaw. Tumigil kaming lahat. Nagtinginan. Akala namin may dumating na ibang tao pero walang lumalapit. Walang sumasagot. Tahimik lang ulit ang paligid. Tinuloy namin yung ginagawa namin. Pero ilang minuto lang bumalik yung tunog. Mas malapit na. Parang paikot sa kubo kung saan nagiinom kami. Pinatay namin saglit yung ilaw para silipin sa labas. Wala kami nakita pero ramdam namin na may nandoon. Parang may nakatingin. Doon na ako nagsimulang magsisi pero huli na. Biglang umilaw ulit yung bombilya. Hindi namin sinindihan. At doon ko nakita sa gilid ng kubo may anino. Hindi malinaw yung katawan pero malinaw yung ulo. Mahaba at parang nakatingin sa amin. Hindi siya gumagalaw pero alam mong buhay. Doon na kami nagtakbuhan. Iniwan namin lahat. Yung pagkain, yung inumin, pati yung ilaw. Diretso kami sa kalsada. Pagdating namin sa motor ko, ako agad yung nag-drive. Gusto ko na lang umalis doon. Pero habang umaandar kami, napansin ko sa side mirror. May sumusunod. Hindi tao, hindi hayop pero may hugis. Parang mabilis. Mas mabilis kaysa sa takbo namin. Doon ako kinabahan ng gusto. Binilisan ko pa. Pero habang binibilisan ko, mas lumalapit siya hanggang sa isang saglit. Parang may dumaan sa harap namin. Isang anino. At doon na kami nawalan ng kontrol. Sumemplang po kami, Sir Misterio. Hindi ko na maalala lahat ng sumunod. Nagising na lang ako sa ospital. May sugat ako sa ulo, pasa sa katawan. Yung kasama ko hindi na umabot. Sabi nila aksidente lang dahil daw sa bilis, dahil daw sa dilim. Pero alam ko may ibang dahilan kasi bago kami bumaksak may nakita ako, yung anino. Nasa harap namin at parang ngumiti.
Simula nung nangyari yon, pakiramdam ko may nagbago sa akin. Hindi na ako kumakain ng karne tuwing Biyernes Santo. Hindi na ako lumalabas at ang pinaka nakakakilabot. Minsan kapag nakakita ako ng karne, lalo na pag Biyernes Santo, parang may naaamoy ako ulit. Yung amoy na hindi ko may paliwanag. At minsan kapag nakatingin ako sa salamin habang kumakain, may pagkakataon na parang may anino sa likod ko. Pareho ng nakita ko sa kubo. Hindi gumagalaw, nakatitig lang sa akin. Hindi ko alam kung ano yun. Kung multo ba o may mas malala pa. Pero sigurado ako sa isang bagay. May dahilan kung bakit may mga bawal at may kapalit ito kapag sinuway mo. Maraming salamat po sa oras nyo, Sir Misterio. Pa-shoutout din po pala yung mga kasama ko sa Toda dito sa barangay namin. Kay paring Tonyo at paring Romel. Madalas po kaming nakikinig sa channel nyo habang nakapila po dito sa tricyclean.